Magandang araw sa inyo, kakwentuhan. So, ngayon, pupunta tayo sa Registry of Deeds para patanggal natin yung encumbered sa ating CR. Okay? So, ngayon, ongoing tayo. So, nasa biyahe tayo ngayong araw at yes, upang asikasuhin yung ating document na CR. ORCR actually, kasi kasama yung LTO rito, para si LTO kasi magbibigay ng malaking plake na katunayan na ikaw na yung official na nagmamay-ari ng iyong sasakyan. So ngayon nasa Quezon, Quezon Avenue tayo, Quezon City, no? So pa left turn tayo papuntang Registry of Deeds. Yan, kailangan kasi natin yan patanggal yung encumbered para yes, katunayan na sa inyo na talaga yung sasakyan. Pero bago natin nakuha yung ORCR sa bangko, nagbayad tayo ng mahigit 8,000. So, grabe yun, no? 8,000. Yeah, malapit na tayo. Actually, nandito na tayo sa area ng Registry of Deeds sa Quezon City. Yeah, malapit-lapit na tayo. So, nakikita na natin dito, based dito sa Waze natin. Grabe, kung ako sa inyo kakwentuhan, yan, pag na fully paid na ninyo yung sasakyan ninyo, kapag nag-message na si bangko, kunin nyo no kaagad, no? Iwasan nyo na yung ma-penalize o yung fee na tinatawag. Ang sakit no, no? Siyempre, magpapasko, magdi-December pa. Actually, yung budget na yan para sa December. So, nawala. Grabe, no? Yan ang talagang mahirap din kasi sa bangko, no? Kasi wala naman kasi naka-note doon sa text message na yon kung magkano yung fee, no? Actually, 2,000 per month po yung fee. Yan, after ng 90 days grace period. Yan, ang hirap, no? Grabe. Hey, sir, good morning po. Yes po. Para sana po ORCR sa Registry of Deeds, sir? Ayan po yung building, sir, yung dulo. Yung Oh. parking natin, yung may exit. Kanan po kayo, tingin po kayo kung may parking doon, sir. Sige po, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Well, may break po ba yan? Wala naman, sir. Wala naman po. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. So, wala naman silang break time kasi magto-12 na ng tanghali. So, hahanap tayo ng parking kung may slot pa. Okay, dito waiting tayo dahil dami nakapark. So, hindi natin alam kung anong oras tayo makakapark. So, hindi tayo makakaalis sa ating sasakyan. O, pwede tayong umalis dito, pero naka-standby lang tayo. Ayan. So, update ko na lang kayo mamaya kakwentuhan kung ano yung magiging update. Okay, dito kakwentuhan, no? So, kung may dala kayong sasakyan, sigurado yung may kasama kayo dahil nga pahirapan din ang parking dito. So, mas maganda talaga may kasama kasi kung mag-isa kayo, kasi mahirap iwan yung sasakyan. Tawag dito kasi kung may lalabas yun tulad yan, na kailangan lagi kayo nandyan. So, mahirap din, no? Siguro mas maganda, walang dalang sasakyan para wala na kayong poproblemahin. Pero depende rin yan sa inyo kung magdadala kayo, kakwentuhan. Kailangan ng photocopy ng mga document at ng ID nyo, huwag nyo kakalimutan. So, sa loob mismo ng Registry of Deeds, meron din sa Xerox dito. So, yan, nasa likod natin. So, may nauna lang kakwentuhan. So, maya-maya, Xerox na natin yung ating ID at ang ating mga document. At magpuproceed na tayo sa window 6 sa chattel mortgage. Ang bayad ng processing dito is 810 pesos. So, yan po, mabilis lang yung proseso. So, babalik tayo ng October 16 after ng payment ng 810 pesos. So, binigay natin sa window 6 dito sa Registry of Deeds yung release of chattel mortgage at yung disclosure statement of loan ng PS Bank. Then, after nun, payment nga. So, ulitin ko po ulit, 810. So, kailangan nyo rin po ng ID, Xerox, para ibigay doon sa window 6. Then, ayun na, after ng payment, yan, bibigay yung releasing date ng document. Yung original, ibabalik din sa inyo ng after nyo pagbalik dito sa Registry of Deeds, kakwentuhan. Then, after ng Registry of Deeds, makuha nyo yung document,
pupunta tayo sa LTO naman at sila naman yung magbibigay ng I think yung CR o yung OR. So i-update ko na lang kayo after ng matapos natin yung proseso na pagtanggal ng encumbered sa ating ORCR. Kaya nakalabas na tayo ng building ng Registry of Deeds. So babalik na lang tayo ng October 16 para makuha yung document. Actually mabilis lang yung filing dito sa Registry of Deeds. Ang mahirap lang dito yung parking talaga. Yan kasi magagawan kayo dito. So buti na lang at may mga guard dito na nag-assist sa'yo. Yan kanina yan, punong-puno yan. So ngayon medyo medyo naging minimal na. So kanina halos umaapaw yan. Yan. Pero madali lang yung proseso dito, kakwentuhan. Sir, thank you Kaliwa. Exit po, sir? Okay. Thank you, sir. Thank you. Yan. So buti mabait yung mga guard dito, no? Talagang ina-assist tayo at ina-estimate nila kung ano yung mga needs ng mga tao dito. Yan, tulad nito, kasi yung filing lang is madali lang. So akala niya kasi kukunin yung document. Pero hindi, filing lang. Actually yung filing dito sa Registry of Deeds para sa encumbered ng inyong ORCR, napakadali. Siguro kung susumahin mo, siguro wala pang 20 minutes tapos na kagad. Yan. So tumagal lang tayo dun sa Xerox. So nasaan na tayo? By the way, yung ORCR natin, kinuha natin sa bangko na mahigit 8,000. So bakit 8,000? Okay, so nagkaroon ng fee na tinatawag nilang may tinatawag silang safety vault na doon ini-store yung document natin tulad ng ORCR at yung mga document ng ating sasakyan. Pero so hindi natin alam na meron palang fee na ganung kalaki. Grabe 'yon. So ngayon kasi December natapos, so ngayon is October. So ang tagal na, 'di ba? So nag-text naman sa akin si PS Bank nung December na sinabi na pinaalalahan na tayo at niremind tayo na nabayaran na nga yung ating sasakyan, no? Na fully paid na. Then, dun sa message na yon, actually other message pa, no? May message tayo, dapat within 90 days, okay, so December nag-text sila, within 90 days, dapat nung March katapusan, dapat na proseso na, dapat nakuha na yung ORCR na original doon sa kanila. Pero although nakalagay naman na mayroong kaukulang fee, yung tinatawag nilang sa safety vault. So hindi ko kasi alam kung magkano yung fee na yun. So yun ang problema kasi, dapat nilalagay nila yung fee doon sa text messages. At least yung mga kliyente nila at least aware na ganito pala yung fee. So well, gano'n na nga nangyari at nagkaroon nga tayo ng fee na 8,000, no? Oh, no! Yan, grabe yung kakwentuhan. Actually, mahabang proseso, mahaba yung pakiusapan natin kay PS Bank. Tumawag ako sa hotline nila na nakiusap ako na baka pwede namang i-waive yung 8,000 na yon. Then agad-agad, no, nag-text kagad na hindi nga approve, no, yung request nating for waive, no. Then tumawag ulit ako kinabukasan. Ang sabi ko nila baka pwedeng mabigyan ng discount kahit paano. So yun, na-approve kagad, no. I think tumawag pa ako kasi walang text messages, no. Nung pagtawag ko, then tsaka lang nag-text na na-approve nga yung request ko na mabigyan tayo ng discount, pero 10% discount. Yan. Doon sa 8,000, naka-discount tayo ng 800 pesos. So 10% nga, no. Then ang total na binayaran natin ay 7,800 pesos. So bakit 7,800 pesos? Syempre, una-una dyan, yung 7,200 pesos, yan yung safety vault fee. Then, yung 500 pesos naman, yan yung notary fee. At yung 100 pesos naman, ay yan yung
Transmittal. Kasi nirequest ko ito na kunin ko sa pinakamalapit na PS Bank branch sa location ko. So from main branch Makati, then dinala sa Vito Cruz sa Taft Avenue. So naghintay din ako ng mahigit 1 week din, no? Mahigit 1 week din. 1 week o 10 days yan, mga ganyan. Kasi ang process ng ORCR sa PS Bank sa main branch is 7 to 10 days banking days. Yung 7,200 pesos, so dapat gagamitin ko kasi dapat sa December sa Christmas season, pero nawala na. So ang payo ko sa inyo, kakwentuhan, no, once fully paid na ang inyong sasakyan, kunin na ninyo agad yung inyong original ORCR sa mga bangko o kung saang bangko kayo, dahil yan, iwasan nyo yung fee na yan, yung tinatawag nilang, kasi sa PS Bank safety vault fee ang tawag nila. Okay, so grabe, talagang nakapanghinayang. Syempre 7,200 yan, no? So actually 8,000 yan, naka-discount tayo ng 800 pesos, 10% discount. So yan lang. Okay, so babalik tayo ng October 16 dito sa Registry of Deeds para kunin yung hindi ko lang kung ano yung tawag nila doon. So malalaman natin sa October 16. Kasi yan yung ibibigay natin sa LTO after makuha natin yung document dito sa Registry of Deeds. Yan. So hindi natin alam kung ilang days din ang proseso dito sa LTO at kung magkano yung babayaran din natin sa LTO. Pero dito sa Registry of Deeds, ang binayaran natin dito ay 810 pesos. Okay, so buti ka mo nagdala ko ng pera, no? Grabe, akala ko nasa ano lang yan, nasa 500 pesos. Pero 810 pesos, so okay na rin yun. Magandang umaga, kakwentuhan. So nandito tayo ngayon ulit sa Registry of Deeds sa Quezon City. So kukunin na natin ang ating certification of mortgage. So actually, no, chinecheck ko to habang nasa biyahe tayo kanina. Syempre kapag naka-stoplight, no, once na naka-full stop tayo, so chinecheck ko yung mga document, baka may makalimutan tayo na dalhin, no. So kailangan nyo pa rin dalhin yung mga document na nanggaling kay bangko natin, no, o kung ano yung bangko po ninyo. Okay, so ang ulitin lang po natin, ang pinasa o ang binigay natin sa kanila ay ang disclosure statement of loan, no, at yung release of chattel mortgage. Yan. Okay, so makukuha na natin yung certification at pagkatapos na naman nito ay pupunta naman tayo ng LTO para malinis na yung titulo ng ORCR natin at mapunta na talaga sa ating pangalan. So mamaya-maya update ko po kayo ulit after natin makuha yung certification of mortgage. Okay, so huwag niyong kakalimutan na dalhin yung inyong resibo na inyong binayaran para sa certification na 810 pesos. Para yan sa claiming, kasi pag wala yan, naku, baka hindi nyo makuha ang inyong certification of mortgage. Yan. So mas maganda pumunta rito ng mas maaga, kakwentuhan. Yan, makikita nyo maraming pang parking dito. So ang unang pupunuin dyan, yung nasa gilid na yan, kakwentuhan. Maghihintay tayo dito, kakwento, kasi alas 8 pa open ng office nila dito, kakwentuhan. Yan, okay. So after neto, pupunta na tayo sa LTO para sa CR, no? Para malinis na yung pangalan natin. Kakwento, so nandito tayo ngayon sa Eton o Centris vicinity. So nakapark tayo dyan sa may likuran, yan, sa may likod ko. Pinapunta tayo ng LTO dito. Actually nanggaling tayo sa LTO, so mali pala, no? Tinignan lang yung CR natin at alam na niya kung saan tayo papupuntahin. Pero mali din kasi pagpasok natin sa entry kanina, tinuro kagad tayo ng guard na pasok tayo sa loob nga, no? Pero nagtanong ulit tayo. Buti ka mo nagtanong tayo dahil nga ayun, kundi matatagalan tayo dito sa mismong LTO main office. Okay, yan po yung Centris Mall, yung building na yan. Okay.
Yan, ang sabi daw nasa third floor yung LTO. Okay, ito pala si sir. Ay sir, second floor po sir. Ayun sir, Para po saan po ba? sa encumbered po. Ah, Okay, yan. As taga LTO pala si sir. Hi sir, good morning po. Good morning. Yan po, yan si sir. Yan. Ito po kayo sir, tapos may loading bay po ang sentries. Okay. Doon na po kayo, kasi may guarda po doon. Sabihin niyo po sa LTO second floor para sa process po ng encumbrance. Encumbered. Okay sir, thank you very much sir. Good morning po. Good morning. Yan sir. Taga, sakto pala si sir. Ayan. So malinis sabi natin third, pero second floor pala sila. Okay. So papunta na tayo dun sa LTO. Yan. Actually, talagang maraming mga good Samaritan talaga, no? Kaya masaya na yan si sir kanina, si LTO. So tinuro tayo. Narinig niya. Kaya lumingon siya sa atin. Yan, second floor daw. Ito yung papuntang LTO District Office. Okay, so pinapunta kasi tayo sa no, sa main office. Actually, pumunta ako sa main office. So, ang sabi ng guard nga, dito nga raw sa Centris Mall. Okay. Ayan po yung, ayan, palatandaan po. Yan, para po to sa encumbered, no? O, hindi ko lang alam kung meron ding new license registration dito sa branch dito sa Centris Mall. Okay, so yan po yung Hero Street. So ito na po yung Centris Mall. Yan. Kung makikita nyo po yan, ito po yung rotonda nila. So ito po, yan. Kung maaga kayo makarating, yan, open na po sila dito. Yung mall close pa kasi 10 AM pa yung bukas. Yan, so dito po magre-register kayo kay guard. Yan, pag naka-register na kayo, yan, akit kayo sa second floor ng Centris Mall at doon na po yung LTO District Office. Pagpasok nyo sa may guard, yan po yung guard. Pasok po tayo dito. Yan, nasa second floor yung LTO. So sa mortgage, so meron kasing ibang papasukan doon. Sabi daw, pag akit mo ng second floor, ayan, nasa kaliwa daw. So, ito na po yung LTO. So, ito yung medical clinic nila. Yan. So, ito yung LTO, Quezon City District Office. Ayan po. Yan. Yan po yung pinakaunang-unang table yan. Diyan po kayo pupunta sa pagdating sa encumbered. So, ang sabi rin, no, pagkabigay mo ng mortgage at from the RD, yung tatak nila, so, babalik ka pa ng 2 to 3 days. At pagkabalik mo ng 3 days, kailangan daw merong inspection ng sasakyan para kukunin yung serial ng makina ng inyong sasakyan. Yan actually kasi hindi natin dala yung sasakyan. So, ituturo ko po sa inyo kung saan banda yung inspection ng sasakyan, no? Okay, so after ng 2 to 3 days, so pagbalik nyo dito sa Centris Mall sa LTO, yan, dapat dala nyo yung sasakyan nyo at yung original at updated na rehistro ng inyong sasakyan para sa inspection dito sa LTO. So nakahiwalay po yung inspection area nila dito. Okay? Ito, yan. Ayun pala tandaan na, yan po yung Tongyang. Okay? So yan po yung Centris Mall. Dito po yung inspection nila ng mga sasakyan. Yan. Yan. Kaya yung inspection para sa stencil ng serial ng engine ng inyong sasakyan. So, ayan, madali na pupuntahan yan. Kakwentuhan, so babalik tayo dito ng next week, no? So dadalhin natin yung ating sasakyan na Suzuki Desire at yung updated
rehistro ng sasakyan natin, no? So kailangan pala yan kakwentuhan. Kasi ang dala ko sasakyan ngayon ay yung Toyota. So dapat pala dadalhin yung sasakyan na kung ano yung ipapa-encumbered mo. Okay? So mali tayo, mali. Yan, okay. So i-update ko na lang po kayo kakwentuhan sa mga mangyayari pang iba, no? Siguro next week ulit, yan. Okay, kung pupunta kayo rito sa LTO Centrix Mall, so andito yung parking nila. Dito yung Concentrix building. Okay, so nandito po yung rotonda. So andito po yung parking nila. Ayan. Okay, magandang umaga kakwentuhan, no? So nandito tayo ngayon sa Centris Mall, o dito sa way ng Centris Mall, at papunta tayo ng LTO inspection para sa stencil ng ating sasakyan. So sa ngayon kasi dala na natin yung ating sedan na Suzuki Dzire for inspection nga, no, stencil para sa serial number ng ating sasakyan. Kasi nung nakaraan hindi natin nadala yung sasakyan kasi yung 7-seater yung nadala natin. So ito now, yan. So ito na po yung LTO, yan. Papa-check na natin yung ating sasakyan para sa stencil. Ayan. Okay, so yan po yung LTO. So bago tayo umakyat dun sa may LTO office, so dito muna tayo sa inspection para dire-diretso na yung ating proseso para sa pagpapatanggal ng encumbered at tuluyan ng mapalagay sa pangalan natin ang ating doon sa ORCR, yung ating pangalan kakwentuhan. Kung gagawin, sir? Ay sir, ano po? Stencil daw po. Okay, yan. Si sir yan. Tinitignan na po yung ating document para sa stencil. Okay, so ito po yung ating sasakyan na Suzuki Dzire. So madumi lang. Yan. Pag pupunta kayo dito, sasabihin nyo kung anong transaksyon. Tulad ng tinatanong ni sir kanina. Ayan. So pinapa-off yung ating engine. Yan. So si sir, in-inspect na yung ating sasakyan dito sa engine natin. Ayan, okay. So pinipicturean yung ating sasakyan para sa pruweba na nagkakaroon nga ng kaganapan para sa inspection para sa ating stencil ng ating sasakyan. So hindi na po natin ipapakita yung actual na pag-stencil sa kanya po. Ayan. Okay, so kanina nilapitan tayo ng inspector. So after ng stencil, mapicturan, akita tayo dun sa LTO district office dito sa Centris Mall. Hindi ko lang alam kung for payment. So hindi lang din natin alam kung magkano yung babayaran natin para sa pagpapatanggal ng encumbered sa ating original na ORCR. So yan. Ongoing pa rin si sir. Okay, so yan. Okay, tapos si sir. Sir, paki-parking na lang po ng sasakyan nyo doon, tapos balikan nyo po yung papel nyo kasi pipilapan pa po. Okay, sige po sir. Thank you sir. Yan, so babalik ulit tayo sa parking. Sayang, no? Dapat. Kasi kanina nakapark na tayo doon, lumabas tayo. Kasi meron silang grace period na 15 minutes, dapat within 15 minutes, okay lang. Pagpasok mo, paglabas mo, wala kang babayaran. So umabot tayo ng 90 minutes. Yan. So 50 pesos lang naman. So babalik ulit tayo doon para sa parking ulit. Dito sa parking sa likuran natin. Ayan, kung makikita nyo. Yan. Yung parking natin. Okay. So update ko kayo maya-maya lang kakwentuhan. So babalik ulit tayo ng parking.
So, additional 500 pesos. I mean, 50 pesos. 500 ka dyan. Pagka-park nyo dito sa loob, kasi hanggang third floor to. So, labas lang kayo dito sa may exit papuntang LTO office dito sa Centris Mall. Okay, so na-double charge tayo sa parking. So, kanina may 50 na. So, ngayon pumasok ulit tayo sa parking. Yan, dyan po. So, additional 50 pesos ulit paglabas natin. Ganyan ang buhay, no? Yeah. Kaya sa susunod, halimbawa pinabalik kayo o hindi nyo dala yung sasakyan, unahin nyo muna yung pag-check dito sa sa labas for checking ng inyong sasakyan para sa stencil. At pagkatapos doon, mag-park na kayo sa likuran natin. Tapos pumunta na kayo doon sa opisina ng LTO dito sa Centris Mall para sa proseso ng document ninyo. So malalaman natin kung magkano yung babayaran para sa pagpapatanggal ng encumbered sa ating ORCR. At mabigay na yung sabi daw laki, no, kasi laki daw ng bond paper yung yung CR. Okay, so malalaman natin after nito. Okay, so i-guide ko kayo kung paano pumunta ulit sa Centris Mall sa LTO. So bago tayo pumunta ron, babalik tayo dito sa check-in para kunin yung document kasi nasa kanila pa. So nakuha na natin yung ating document dito sa inspection area, no. So ngayon po babalik ulit tayo sa district office dito. So sa loob ng Centris Mall, pinicturean. So kailangan yung sasakyan pipicturean at i-attach dito for proof at verification na may nagganap ng inspection dito sa LTO branch dito sa Centris. Okay. So ito po 'yan. Okay. So diyan po tayo papasok. So kanina na-picturean yung ating sasakyan during inspection dun sa stencil. So pipicturean yung sasakyan na katunayan na nagkaroon ng stencil dun sa ating sasakyan at isi-send nila dito. Yeah, meron silang printing dito. Then ang bayad ng printing is 20 pesos para makuha niyo yung printed na yung picture ng inyong sasakyan. Then after nun, pupunta kayo dito sa district office LTO dito sa Centris Mall. Yeah, pupunta niyo yung unang desk. Yan si sir. Then diyan na po magaganap yung proseso. Dito sa unang table, sila yung mga nag-aayos ng mga document mo, kung ano yung mga kulang at kung ano ang mga okay na. Kapag kompleto na ang mga documents mo na kakailanganin, ay agad itong i-dispatcha kung saang window dapat. Since para sa encumbered yung inaayos natin, nasa window 3 tayo pinapunta. Yan, dito sa window 3, ito yung evaluator. Ang ginagawa nito sa pagkakaintindi natin, chine-check nila kung ano yung mga kulang pa at yung mga kakailanganin mo pa para makaproceed sa payment. Once okay na, siguro ang tinagal lang nito ay nasa 10 to 15 minutes. So ibabalik sa atin yung document at pagbabayarin na tayo ng 110 pesos. Yes, 110 pesos lang po. Then after nyan, papupuntahin po tayo sa window 20. Yan po yung cashier dyan sa LTO. Sa pinaka-lob-lob ng konti yan. Then after mo makapagbayad ng 110 pesos, papupuntahin naman tayo sa window number 10. Ito yung releasing. So, dyan ibibigay yung original na CR mo na katunayan na naalis na nga yung encumbered dyan sa CR mo at ikaw na yung lehitimong nagmamay-ari ng sasakyan. Ito pala kakwento, so nakalimutan pala natin banggitin doon sa pangalawang punta natin sa Registry of Deeds. Yung nakuha natin sa Registry of Deeds, ito yung Certification of Deed of Cancellation. Sa pag pinabalik kayo after ng payment, dediretso kagad kayo sa window 7 at ipapakita nyo yung proof of payment dito sa window 7. Ito yung window 7, ito yung release of
chattel mortgage. Yan. Kung ano yung ibibigay sa inyo ng Registry of Deeds, yan din ang ibibigay nyo dito sa LTO District Office dito sa Quezon City. Dito yan sa Centris Mall. So by the way, itong Centris Mall ay dating branch ng Panay Avenue ng LTO District Office. At para malaman nyo kagad na kung dito kagad kayo pupunta sa LTO District Office dito sa Centris Mall, makikita niyo sa CR ninyo na galing sa bangko, yung field office. Kapag nakita nyo, Quezon City District Office, dito kagad yan sa Centris Mall sa Quezon City. Minsan kasi may nakalagay na NCR. Ang alam ko, ang pagkakabanggit nila kanina, yan yung meron silang tinatawag na consideration. So hindi ko na masyadong natanong yan kung ano yon. Pero NCR, alam ko pwede na rin magpunta dito sa Quezon City District Office. Ito ngayon, so natapos na tayo, binigay sa atin is temporary CR at original na OR na dated October 31 na updated na. Then yung temporary CR, may binigay sa atin. Then yung original, so hindi pa nila alam kung kailan ma-release. So mag-update tayo sa kanila at binigay naman yung contact number. Yan, so abang-abang na lang tayo kakwenta kung kailan ma-release yung original na CR. So ngayon, actually tapos na no. So meron ng temporary CR. So magagamit naman natin yon. Ang problema lang, babalik pa tayo dito sa LTO, dito sa District Office, dito sa Centris Mall, Quezon City. Actually, tapos na tayo, no? So, I hope makatulong to sa inyo ang kakwentuhan. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kakwentuhan, makikisuyo po tayo. Please, subscribe to my channel, si Pepe at ang kwento.